Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Pupunta po pala kami sa Tuguegarao at sumama po pala ako sa kanila mama at papa. Wala nga din po kasi akong kasama sa bahay dahil umalis nga din po si kuya. At nung huminto nga po kami dito dahil meron nga lang pong binili si mama ay nasalubong nga po namin siya. Nag-practice nga din daw po kasi sila kuya. Tinatanong pa nga po siya ni mama kung nasaan nga daw po yung iba niyang kasama. Sabi nga po ni kuya, yung iba nga daw po ay sumakay sa e-bike at yung iba naman daw po ay naglalakad pero nauna nga daw po siya. Sabi nga po ni mama sa kanya ay mag-ingat siya sa pag-uwi. Wala pa man din pong payong si kuya sobrang init na. Sabi pa nga po ni mama ay hintayin niya nga daw po yung mga ibang kasama niya. Dito po pala kami sa sementeryo pupunta mga kalabs. Eto nga at nakarating na nga din po kami dito. Papasyalan nga din po kasi namin sila tatay at Kuya Kyle. Dito na nga din po pala pinark ni Papa sa malapit yung motor niya. At hindi na nga po doon sa dati naming pinaghihintuan. Hindi na nga din po kasi makakapasok doon yung motor. Dito nga po ay si Kuya Kyle nga po yung una naming madadaanan bago nga po si tatay. Pero sa kabilang daan naman po ay si tatay muna bago si Kuya Kyle. Muntik na nga din po akong magkamali ng papasukan. Masikip po pala doon sa muntikan ko ng likuan. Sobrang init na nga din po mga kalabs. Pag-alis nga po namin ay sobrang init na nga po ng araw. Ayan mga kalabs at malapit na nga din po kaming makarating kay Kuya Kyle. Eto po palang kulay blue yung kulay ng pintura ng parang bahay niya. Pagkarating po pala namin sa kanya ay nag-hi nga po ako kaagad. Pero sabi nga po ni mama ay mauuna nga daw po muna kaming pumunta kay tatay. Mabuti na nga lang po mga kalabs at medyo maliliit pa nga po yung mga damo dito hindi pa man din po ako nakapans. Dahil kung hindi ay siguradong mangangati na naman nga po yung paa ko dito. Pagkarating nga po namin dito ay umakyat na nga din po ako sa bahay ni tatay. Ngayon na naman nga po ulit kami nakapasyal sa kanila. Pero sabi nga po ni Kuya Rog ay minsan-minsan pumapasyal nga din daw po siya sa kanila. Sabi nga po ni mama ay magsindi nga daw po muna kami ng kandila bago daw po magdasal. Dalawang kandila nga lang po yung sisindahan ni mama dito. At yung matitirang dalawa naman po ay para na nga po yun kay Kuya Kyle. Naku mga kalabs, nung papatayuin ko na nga po sana yung kandila ko ay hindi nga po sinasadya na napaso nga po ko ni mama. Oh my God. Can you see this? My mother paso me. Oh my God. This is so hurt. Oh my God. It's so really hurt. Biglang nagulat nga po ako mga kalabs nung natuluan nga po yung kamay ko. Huwag niyo na nga lang pong pansinin yung sinabi ko kay Papa dahil maski ako ay natatawa nga din po. Mabuti na nga lang po mga kalabs at hindi nga po siya masyadong masakit. Parang kagat nga lang po siya ng langgam. Pagkatapos po pala naming nagsindi ni Mama ng kandila ay nagdasal na nga din po kami at kinausap na nga din po namin si tatay. Kaya din po pala kami pumasyal kay tatay mga kalabs dahil napaginipan nga din daw po siya ni mama nung isang gabi. Masaya nga daw po si mama noon dahil kahit sa panaginip lang ay nayakap niya nga daw po si tatay ng mahigpit. At tinanong pa nga daw po siya ni mama kung bakit andito pa daw po siya sa lupa at hindi pa nga daw po siya umaakyat sa langit. Ang sagot niya nga daw po kay mama mga kalabs kung aakyat nga daw po siya sa langit ay paano na nga lang daw po si nanay. Kaya sobrang iyak nga din daw po ni mama noon mga kalabs. Maski nga po si papa ay hindi niya nga din daw po alam kung anong nangyari kay mama dahil umiiyak nga daw po siya. At kinabukasan na nga lang din po nung nagkwento si mama kay papa. Kapag naaalala nga daw po ni mama yung panaginip niya ay masaya nga daw po siya mga kalabs. Pero kapag naaalala niya nga din daw po na wala na si tatay ay dun nga daw po siya nalulungkot. Ano nga din po kaya mga kalabs yung ibig sabihin ng panaginip ni mama na ganun? Nung kinwento nga daw po yun ni mama kay nanay ay naluha nga din daw po si nanay.
nanay. Buti nga daw po si mama ay napapaginipan niya nga daw po si tatay, samantalang si nanay ay hindi nga daw po. Kaya ayan, sinabi ko na nga din po dyan kay tatay na dalawin niya naman po si nanay sa panaginip at yakapin niya naman din po. Sobrang namimiss ka na po namin, tatay. Kaya nga din daw po siya siguro na paginipan ni mama, mga kalabs, dahil malapit na nga daw po siyang magtatlong taon. Pagkatapos po pala namin kay tatay ay nagpaalam na nga din po kami sa kanya at dito na nga din po kami sumunod kay Kuya Kyle. Kami na nga din po pala ni Papa yung nagsindi ng kandila para nga po sa kanya. Mabuti na lang at hindi nga po ulit ako napaso dito, mga kalabs. Si Kuya Kyle po pala ay 4 na taon na nga din po siyang wala sa amin. Grabe nga po, mga kalabs, at hanggang ngayon ay hindi pa rin po kami makapaniwala na wala na po sila. Kinakausap ko na nga din po dyan si Kuya. Ang dami ko nga din pong kwento sa kanya. Medyo nagtagal din po pala kami sa pagbisita sa kanila, mga kalabs. At dahil dadaan pa nga po kami sa Linaw ay nagpaalam na nga din po kami kay Kuya Kyle. Sa susunod po ulit ay dadalawin po ulit namin kayo, tatay at kuya. Alam po namin na masaya na po kayo kung saan man po kayo naroroon ngayon. Ayan, mga kalabs, at pabalik na nga din po kami sa motor. May mga nadatnan din po pala kaming mga tao dito nung papunta pa nga lang po kami at nagdadasal nga din po sila. Pero dito nga po banda ay wala na nga din pong katao-tao, maliban na nga lang po doon sa mga naglilinis. At dahil sa sobrang init nga po, mga kalabs, eto nga at napainom po muna kami ng tubig. Mabuti na nga lang po at nagbaon nga din po kami ng tubig. Kailangan ko pa nga din pong isuot eto pong sweater ko dahil sobrang init pa rin po. At dadaan nga po muna kami dyan sa Linaw. Yun lang po, mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless to all. Bye-bye po.